to the first episode of Educatalk, where we talk about education rights and equal learning opportunities for all. I am Louie, and today I am here with my co-hosts, Earl and Gerard. Hello everyone! Hi guys! So guys, may alam ba kayo about sa pag-uusapan natin today or idea lang as our podcast name suggests? Naman! Pero before ang lahat, and to start things slightly, may question ako para sa inyo. Oh, ano naman yan? Siyempre, i-share mo. Totoo. Siyempre, as student host from FEU na very inclusive when it comes to its students, me personally, nanggaling ako sa Catholic school. And I just really admire how our university allows us to express ourselves in different forms. From paano tayo manamit and syempre sa beliefs natin, as long na wala tayong naapakang tao. Kayo ba, saang schools kayo nanggaling? Uy, actually, very true yan. As someone din na nanggaling sa Catholic school all the way from Gapo, which is Columban College nga pala, I can very much relate. Same din. Pero syempre, dapat tinitignan din natin yung inclusivity in terms of opportunities of learning in all schools, syempre. Despite na mapa-private man or public. And based din sa UNESCO is dapat every individual has the right to education. Ibig sabihin, every student like us is deserve ng equal access to quality learning. And syempre, as well as professional educators and educational resources, regardless na lang din kung anong background natin or tayo nag-aaral. Tama yan. And may inequality rin talagang nangyayari when we're looking based on educational opportunities in public schools when compared sa private schools in urban areas such as Metro Manila. Diba? According din doon sa nabasa kong article na pinublish ng Philippine News Agency, na as simple as textbooks nga daw, nagkakaroon ng shortages wherein mga 35 out of 94 required na books ay nade-deliver sa public schools as of noong January 2025. So parang nagkre-create talaga ng malaking gap dito pa lang. Oo, yung pala nangyayari ngayon. Pero sige, dagdag ko din yung knowledge ko. Based lang din sa article na nabasa ko sa Philippine Statistics Authority, halos 41.9% ng students na tumutungtong ng grade 1 is hindi nakakapagtapos ng kahit until junior high school lang. And 53% of them is nanggaling from poor families talaga. Okay guys, over naman tayo sa background. Maubusan tayo ng oras niyan. But the real question is, morally acceptable nga ba that many Filipino students receive unequal educational opportunities because public schools here in the Philippines lack sufficient funding? Well, syempre, for me, the obvious answer is no. Kasi naman ang based pa lang sa studies na binanggit natin a while ago is may barrier na talaga na naglilimit sa access ng students to learning equal opportunities Kaya kayo guys, ano sa tingin niyo yung like ethical principles na kailangan talaga sa issue na ito? Kasi very overlooked siya despite na parang ang tagal na talaga nitong issue na to. For me, unang pumapasok talaga sa isip ko is justice. Kasi according din kay Mayes, justice is all about fairness and giving everyone equal opportunities nga, di ba? Yeah. So, kung may mga students na napag-iiwanan dahil kulang sa classrooms, teachers, books, or kahit sa limited internet access lang, parang hindi na equal yung starting point nila, di ba? So, kahit pare-pareho sila na may right to education, hindi naman sila pare-pareho ng quality ng education na natatanggap. Exactly. Dagdag ko lang rin, connected din dyan yung human dignity, wherein according din sa theory ni Kant, all human beings possess free will, and applying on this issue, every student deserves to learn in an environment where they can actually reach their full potential. Pero kung kulang ang learning materials o siksikan yung classrooms, parang hindi natin nabibigyan ng halaga yung dignity nila as learners. Hindi naman dapat nakabase sa financial status or location kung deserving ka ng quality education. Very true yan. Kaya nga, di ba, may mga responsibilities rin talaga sa iba't ibang sectors. Siyempre, una na doon yung government, since sila yung may mga duty sa siguraduhin sapat na at equal yung distribution ng education budget.
pero schools, private organizations, and local communities, and even tayo as citizens na may role rin sa pag-support ng quality education at pag-promote ng accountability. So, paano ba natin ma-address yung issue? For me, una talaga is ensuring na mas equitable ang allocation ng funds. According kay Murphy, governments should prioritize equitable financing to make sure that disadvantaged schools and syempre learners receive the resources they need. Hindi pwedeng may schools na kumpleto ang facilities habang yung iba kulang pa rin sa basic classrooms at learning materials. Yes, tama. Tapos, dapat nagkakaroon din ng transparency kung paano nila ginagamit yung educational budget, diba? And according din sa study ni na Gaspar, ang pagiging transparent and accountable is nakakatulong rin to ensure na nagagamit yung education funds more efficiently and syempre, mas magbe-benefit yung mga students like us. Exactly. Yeah, pero at syempre, bilang students din, hindi man tayo ang gumagawa ng national budget, may magagawa pa rin tayo and in that way we can stay informed, participate in discussions about it. Kagaya na itong ginagawa nating podcast and to support initiatives na nagpo-promote ng equal learning opportunities. Kasi kapag mas maraming taong aware sa issue na to, mas malaki rin yung chance na magkakaroon ng meaningful change. Yeah. Wow, meaningful change. Pero grabe guys, baka too much information na to sa listeners natin. I think we should wrap it up na. Ay, ganun. Ang dami ko pa naman gusto sabihin. Pero, yeah, gets kita. There's always a next episode pa naman. Tama. And I believe guys, marami naman nakuha sa ating mga listeners natin. And as always, at the end of the day, ang quality education dapat ay never treated as a privilege. And it should be something na every Filipino students can genuinely access regardless na kung saan sila nanggaling and how much they have. Well, I guess guys, that sums up for the first episode of our podcast. And again, this is Chloe. I'm Gerard. And I am Earl. And this is the first episode of Educa Talk. And we hope to see you again on the next episode. See you! Bye!